Hello me, this is day 20 ng Learning QuickBooks in 30 days in 60 seconds. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano kayo mag-create ng mga bank rules na pwede nyo gamitin whenever you are categorizing in your QuickBooks online. Tara! So, on your QuickBooks, punta lang kayo rito sa transaction and then click nyo yung rules. Tapos, dadalhin na kayo rito sa page for the rules. Dito, pwede kayong mag-create ng iba't ibang klaseng rules. So, ngayon, mag-create tayo ng bagong rule. Click nyo lang yung new rule. Tapos, dadalhin niya kayo sa isang may pop-up page na una, you will indicate ano yung rule, ano yung tawag nyo doon sa rule na yun. Kunyari, for example, kung madalas sa inyo yung mga bank fees. Yan. Bank fees. Yan. Pwede yun yung pangalan nyo dun sa rule. Tapos, i-indicate nyo kung saan siyang transaction mag-a-apply. Here, may drop down siya kung money out or money in siya. So, yung mga bank fees is money out. Pwede rin kayong gumawa ng bank rules sa mga papasok na pera. So, dito sa money out, i-indicate nyo naman kung saang bangko siya pumapasok madalas or lahat ba ng bangko mo gusto mo ganun mag-a-apply siya sa lahat ng bank. Pwede rin. And then, you will include mga condition dito. So, dito, pipili tayo ng condition kung saan magti-trigger yung natin, yung transaction or mag-a-apply yung rules natin. So, ito, marami kang pwedeng pagpilian, description, bank text, or the amount. So, minsan may mga amount ka ba na madalas na nakikita mo dun sa bank mo, pwede mo siyang gawan ng rules. So, dito, ang pinili ko, description. Contains, yan, doesn't contain, or is exactly. Kung sigurado ka na ito yung mismong description niya, pwede yung is exactly yung pipiliin mo. So, dito, contains yung gagamitin natin. So, ang text na ilalagay natin dito, required siya. Ibig sabihin, dito kasi magti-trigger, mag-apply yung rules natin. For our example today, ang pipiliin natin, bank fees. Yan. So, whenever may papasok dun sa bank mo, tapos ang description niya is bank fees, mag-a-apply itong rule natin. So, you can also add additional condition kung mas marami kang condition na kailangan i-met. Kunyari, bank fees, tapos may nakalagay siya na BDO, BPI, blah, 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 mga ganun. So, pwede mo siyang ilagay nun. Tapos, you can also test the rules. If may mga for review ka pa, makikita mo kung maggagana siya. Ngayon kasi, wala akong unreviewed transaction, kaya hindi mo siya makikita kung gagana siya ngayon. Pero kung may mga for review ka, doon mo siya pwedeng i-test. Then, dito mo naman siya i-assign kung anong klaseng transaction siya. Expense ba siya? Transfer ba siya? Check ba siya? Or credit card payment? Yeah. So, dito mag-assign ka ng category sa kanya. For bank fees, syempre, siya? Bank charges. Yan. Puntahan mo yung dito sa category, assign mo naman kung saang account mo siya ilalagay. And then the payee, kung kanino mo siya particular, kunwari, ginagamit natin, video. Yan. Tapos yun, magkikreate ka na lang ng Pero ito, bank siya. Ito yung bank kasi natin dito. Yan. Kunwari, ito yung bank na to yung gagamitin. So, whenever papasok yung yun, ilalagay niya na agad yung bank. Sa tags, pwede kang maglagay ng mga tags. Yan. Wala akong naka-on na tags ngayon eh. Yan. So, dito sa class, kasi may class kami. So, lahat ng papasok ng mga expenses, sa general muna namin pinapasok lahat. Tsaka na lang namin siya na-allocate for further SKU. Then, dito, pwede kang maglagay ng text kung anong ilalagay mo sa kanya na bank fees. Yan. So, pag kinlik mo to, yan, ibig sabihin nun, i-append niya yung bank memo niya. Kasama tong bank fees mo, tapos kung ano man yung nakalagay sa bank memo mo, ilalagay niya. So, pwede mong i-click ito or i-auto-add siya. Ibig sabihin nun, pagpasok pa lang nung transaction mo doon sa bank, ipapasok niya agad yun. Hindi mo na siya makikita sa for review na tab, sa categorize tab mo na siya agad makikita kung kinlik mo yung auto-add. Pero I highly encourage everyone na i-review pa rin nila yung transaction nila kahit may rules na
na naka-apply para ma-check nila kung tama or nagra-run siya ng maayos. So, and then, save mo na siya. So, yung bank rules mo na yan is makikita mo naman siya lahat dito sa rules mo. Yan. So, pwede mo rin siyang i-click dito, hanapin sa gilid. Yan, bank fees. Tapos makikita mo na yan ngayon. Kung gusto mo siya, pwede mo siyang i-edit, pwede mo siyang gawing active, may mga actions ka na pwedeng gawin sa kanya, nandito siya. So, you can also copy it, disable it, or delete it if you need it. So, para saan yung mga bank rules? Ginagamit po siya sa bank categorization if ever na mas maraming po kayong transaction, higit pa sa 100 na transaction. So, pag may mga bank rules, hindi mo na kailangan, mayat-mayat tingnan, paano ko ba siya ni-record, paano ko ba siya. So, magagamit mo talaga siya. Hopefully, this video help you sa inyong bank categorization ng inyong QuickBooks. At if ever may mga tanong pa po kayo, you can also comment down below lahat ng mga question nyo. Then we will try to make another video sa mga question niyo. So, if you want to know more about QuickBooks saka accounting, so follow me sa mga videos ko. May mga 20 videos na yata ako na na-upload in learning QuickBooks. So, hopefully next month, ibang accounting software yung aralin natin para mas magkaroon kayo ng overview doon sa ginagawa ng mga bookkeeper nyo. So, yun lang. Thank you. Follow me for more. Bye-bye.